Isang napakalaking ipokrita. Langyak. Ayun. Ginaslight pa tayo. Ginaslight pa yung kultura natin. Kasalanan pa raw ng kultura natin. Kinumpara pa talaga sa average person. Talaga ba? Tingnan natin kung gaano kalaki yung kinikita nito ni Nadine. Magkano siya kinsenas? Divide by 2. Simp. Ouch! May bago na namang simp sa social media. Sa Facebook in particular. Alam niyo ba tong page na to na with the pubic? with the public pala yata. Basta ayun, which is konektado ngayon sa issue ni Nadine Lustre. Hindi to tungkol ngayon kay James Reid. Mag-move on na kayo kay James Reid. Hindi na babalikan Jadine. Ang issue niya ngayon etong si Nadine ay sumugal. Hindi sa pag-ibig. Sinugal niya ang kanyang pangalan. Para saan? Para makapag-promote ng sugal. How ironic, di ba? Katulad ng ibang mga artista. Tulad nila Alden Richard, Min Mendoza, ay nako Aldab, Piolo Pascual, Julia Barreto at marami pang iba. Sama mo yun yung mga vlogger na yan. Stop! Ito ay according sa article ng businessmirror.com.ph. Mamaya basahin natin kung ano ang nilalaman nitong article na to. Ano nga ba ang masasabi natin dito kay Nadine at dito sa ibang mga artista na to na nagpo-promote ng sugal? No! Mga hikahos na hikahos lang. At syempre, bakit dinidepensahan nitong simp na Facebook page na to na with the pubic with the public itong si Nadine sa kanyang pagpapromote ng sugal? Alamin natin ang argumento nila at sagutin kung bakit nagsisimp sila kay Nadine. Kaya samahan nyo ko. Pero bago ang lahat, please subscribe. Libre lang ang pag-subscribe at hindi nyo kailangang mag-register ng kahit anong sugal link dito sa channel ko ever. Sinasabi ko na ngayon yan. Hindi. At masarap ang libre. Yes! Ako nga pala si Une at ito ang Mahirap Pasayahin Show. The context. Recently ay pumutok muli ang social media dahil biglang nagparamdam ang bida natin ngayong araw sa video nating ito na si Nadine Lustre, na masasabi natin na ever since maghiwalay sila or buwagin na ang love team nila ni James Reid, tumalay na rin yung career. Parang wala na akong natatanda ang naging notable na project niya ever since. Ano ang ginawa niyang pagpaparamdam? Ano pa ba? Di ang usong-uso ngayon na ginagawa ng mga karamihan, mga vloggers at mga artista na rin na sugal promotion. Yes, nagpo-promote na rin si Nadine Lustre ng sugal at ang iba pang mga artista. At para magka-idea kayo mga kapatid kung bakit handang ibenta ng mga ito ang kanilang malaking pangalan na matagal nilang iningat-ingatan at binild, diba? Handa na nila ngayong ibenta para lang makapag-promote ng sugal sa kadahilan ng hindi lang naman kasi libo-libo at hindi lang naman kasi daang-daang libo kundi milyon-milyon ang offer para lang i-promote ang platform ng mga nagpapasugal na ito. Isang malaking katangahan na lang kung may malaking pangalan dyan, tumanggap ng mga daan-daang libo lang. Diba? Ang tanga mo na nun kung tinaya mo yung ikasisira ng pangalan mo para sa daan-daan libo lang. Diba? Pero syempre, magiging tama na ba kung milyon-milyon pa lang offer? Syempre, hindi pa rin. Isang malaking hindi pa rin yan. Kasi magkano ba ang halaga ng isang buhay na masisira sa inyong mga kapatid? O may presyo ba para sa inyo ang isang buhay ng tao, isang inosente? May presyo ba? Kung meron, pag-isip-isip na kayo. Pag-isip-isipan nyo na yung paniniwala nyo sa buhay. Kung may katapat na presyo ang isang inosenteng buhay sa inyo. Ginawa ko na lang isa para wala lang argument na isang buhay lang naman yung masisira. Diba? Isa na lang. Pero syempre, realistically, it will be more than one.
Ngayon, ano bang nilalaman ng article na to ng businessmirror.com.ph? Ito ang title ng article. Is Nadine Lustres advocacy for mental health at odds with her endorsement for online gambling? Sabi rito, actress Nadine Lustre, an advocate for mental health, environmental conservation, and animal welfare, recently stirred controversy after sharing a photo on social media that appeared to promote an online gambling website or application displayed on her phone screen. On her official Facebook page, Lustre posted a photo of herself holding her phone with the name of the online gambling app visible on the screen. The caption read, "For the winners who play here," announcing the platform's official launch. Blah, blah, blah. This sparked a backlash from netizens who argued that promoting online gambling was inconsistent with Lustre's well-known advocacies. Lustre, who has over 6.1 million followers on Facebook and 12.9 million on Instagram, was also seen singing the song featured in the gambling ad. She has yet to release a statement regarding the issue, and the post remains visible on her page. Meanwhile, even before Lustre shared the viral photo, several other personalities had already been tapped as ambassadors and endorsers for various online gambling applications such as Alden Richard, Maine Mendoza, Ataide, Piolo Pascual, Julia Barreto, and others. Diba? Isang napakalaking ipokrita. Langya ka. Advocate ka pa ng mental health. Tapos, isa ka rin pala sa magpo-promote ng ikababagsak o ikasisira ng mental health ng isang tao. Abay, matindi. Well, sa bagay nga naman, yung mga advocacy to ng mga artista, kaya hindi masyado naniniwala sa mga ganti. Kasi ginagamit lang nila yung kunyari mga advocacy nila para pagandahin yung pangalan nila. Hindi talaga sila sincere. Well, kaya kung mawala kasi yung problema sa mental health, edi mawala siya na advocacy, di ba? Kaya gusto na sigurong i-maintain sa pamamagitan ng pag-promote ng sugal, which can deteriorate your mental health. Hindi na nawala yung advocacy niya, kumita pa siya ng milyon-milyon. Wow! Antindi. Grabe. Ano nga ba ang depensa nung page na nagsisimp kay Nadine na with the pubic? With the public pala. Bakit siya nagsisimp kay Nadine? Anong argumento niya? Ganda ng picture. Nadine Lustre. Nakatag pa talaga. Ang gusto talagang mapansin ni Idol. Notice me, Idol. Latest endorsement of an online gambling platform has ruffled feathers. So, lalang ruffled feathers. But it says more about our culture of holding celebrities to unattainable standards than about Nadine herself. Ayun. Ginaslight pa tayo. Ginaslight pa yung kultura natin. Kasalanan pa raw ng kultura natin. Kasi nag-set tayo ng unattainable standards daw sa mga celebrities natin. Hindi. Tuloy. Time and again, public figures are expected to embody perfection with unerring morals despite existing in the same flawed, imperfect world as the rest of us. Nadine, beloved for her craft and authenticity. Authenticity daw eh. Isang tao na nakilala dahil sa kanyang pagpapanggap. Yumaman dahil magaling magpanggap ng iba't ibang karakter sa pelikula. Ay authentic daw. May malabo is now being scrutinized for a professional decision. Wow. Professional decision. More like immoral decision. As if her career choices must align perfectly with everyone else's moral compass. Yes, her career choices doesn't have to align with everyone else's moral compass. It's impossible actually. Kasi sa ayaw ko man at hindi. Though I would argue that we have some
degree of objective morality. Pero some of the morality that we subscribe to are subjective or relative. Pero let's put it this way. Let's say you have a button na mahiwaga nating pindutan. Na pag pinindot mo tong pindutan na to, tong button na to, you will earn a lot of money. Pero ang kapalit, there's a chance na you will ruin someone else's life. Ang tanong, would you push that button? Alam niyo yung tawag sa pindutan na ito, itong button na to. Ito yung sinasabi nito ni the Pubic na career choice ni Nadine. This unrealistic expectation ignores that endorsement are often strategic professional moves. But may nalalaman pa tong strategy. Artista si Nadine, di ba? Ano kayang klaseng strategy yung in-implement niya dito sa pagtanggap ng sugal endorsement na ito para mapalawig yung pagiging artista niya? Di ba? Kung strategy yun, di ba? Isang katanghang strategy to. Kasi nga, sinisira niya yung matagal niyang inalaga ang pangalan dito sa pagpopromote ng sugal na ito Diba? Ano klaseng strategy yun? Just as the average person doesn't necessarily love every project at work, public figures also navigate complex professional landscape. If you've taken a job you weren't proud of just to make ends meet, you'd understand that work isn't always a reflection of personal values. It's often about survival. Survive si Nadine na kinumpara pa talaga sa average person. Talaga ba? Why would you compare an average person to an average person like Nadine? Usually, an average person don't have choices. If an average person tumanggi sa trabahong hindi niya gusto, malaki ang tsansa na matanggal siya sa trabaho na yun at maghirap. While Nadine, who is not an average person, kahit tanggihan niya tong promotion na to, she can still serve sa Siargao kung kailan niya gusto. Teka, ano ba ang nito ni Nadine Net worth nito ni Nadine. Tingnan natin kung gaano kalaki yung kinikita nito ni Nadine. So according dito sa Happy.pro na website, Nadine Lustres net worth is itong website na to ina-estimate nila ang net worth ng isang celebrity or ng isang tao based on their social media followers. So estimated lang naman to base sa mga social media ni Nadine na Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Hindi siya talaga accurate. Pero check natin kung ano yung estimation nila. At ito yun. So ang estimated earning ni Nadine last year is 1.2 to 1.6 million US dollars. Last year yan Magkano ba ang US? Sabihin na natin 1.2 million US dollars sa peso. Let's say 55 ang palitan. 59 na nga yata, di ba? Sabihin natin 55 na lang yung palitan. Kumita siya ng 66 million pesos. At ipagpalagay na natin na magkano kaya ang kinikita niya buwan-buwan kung 66 million tong kinita niya ng isang taon. Divide by 12, 5.5 million buwan-buwan. Kinsenas pala tayo. Sige, magkano siya kinsenas? Divide by 2, 2.7 million pesos kada kinsenas ang kinikita ni Nadine. Kinita ni Nadine last year. Estimated lang. According dito sa website na Happy.pro. At ang pinagbasihan lang nila dito ay ang social media followers ni Nadine. Wala pa dito yung other source of income niya, pag-aartista niya, mga royalties niya, mga brand deals niya pa, at ibang promotion niya outside social media. Labas pa yun. Parang social media lang talaga to. Hirap na hirap si Nadine, di ba, mga kapatid? Hirap na hirap. Kawawa naman pala si Nadine.
survive, kailangan niya talaga ng mag-survive. Instead of projecting moral superiority onto public figures, maybe it's time we reflect on why we demand so much for them. The world isn't black and white, and neither are people's choices. So let's cut na din some slack. Instead of tearing her down, maybe we should turn our attention to our societal systems that perpetuate these dilemmas. Mag-reflect daw. Reflect daw mga kapatid. Mag-reflect daw tayo. Sige, magre-reflect ako. Ito na, nagre-reflect na ako. Reflect. Okay na. Nakapag-reflect na ako. So, ito yung napagtanto ko sa aking reflection. We demand so much from them kasi they are influencers. They influence people. They are role models, lalo na sa mga kabataan. And ang kapalit nun, siyempre, kumikita sila. Nalimpak-limpak na sa lapi. Galing sa mga fans at audience na tumatangkilik ng mga ginagawa nilang movies, recording, may record na kumakanta to si Nadine, di ba? Or yung mga ibang magagandang ini-endorse nilang product, di ba? So, kumikita sila ng limpak-limpak dun. So, they have the responsibility to influence these people, especially mga fans niya, ng magaganda sanang influences. Hindi yung tulad nitong mga sugal na to. Wala naman yung mga celebrities na yan kasi kung walang mga manonood sa kanila, kung walang fans, di ba? Kaya mga fans, mga audience, nagpapalamon sa mga yan. Pero ano ang iginante nila din sa mga fans niya? Diba? Imbis na pasalamatan at turuan ng magandang halimbawa, ay tinuturuan niya pang malulong sa sugal. Diba? That is why we demand so much from them. Okay na ba with the pubic? Saka paanong hindi black and white? Dalawa lang naman yan. Masama o mabuti? Ano ba ang sugal? Masama ba o mabuti? Diba? We can tear her down since she is a bad influence, and at the same time turn our attention also sa societal systems that perpetuate this. Diba? Pwede naman pagsabayin yan. Turn down yung mga celebrities na yan na nang i-influensya ng masama, tapos put our attention also sa sistema, sa bulok na sistema na nagpapalawig lalo ng mga gantong masamang gawain, diba? Na ikasisira ng sambayanan ng mga Pinoy. Ano ba sinasabi ng comment section? Uma-agree kaya dito kay With the Pubic yung mga tao sa comment section niya? Let's check. Sabi nitong ni Lea Morales, don't ever use the word survival again to people who are living a luxurious life. Rockwell, left and right businesses, big brand, endorsement, etc. Tulad nung sinabi ko din kanina, di ba? Sabi ni Mark Robert Argarin Castillo, it's time to stop treating this as just another trend. We need to hold influencers, artists, and platforms accountable for the damage they are causing. Stop following them. Tama? Kung yun ay follow yung mga gantong influencers na masama naman yung ini-influence, di ba? Call them out. Yes. Demand stricter regulations. Yes. Because while they gamble with their reputations, sinabi ko, they're gambling with their futures. Right? And we're the ones paying the price. Tayo ang nagbabayad, sila ang yumayaman. Ba? Sabi naman ni Lorenzo Bukas, we've all once worked for jobs we hate. Applies to people with limited choices in life. I don't think Nadine is in the same boat. Wala na ba siyang kakain bukas? If she turned that gig down, di ba? At ito na, last na to. Sabi naman ni Rochelle Macasero Cagara, kung ayaw na ayaw nyo sa Pogo, pero support lang kayo at walang imik sa mga online gambling na napakadali ng i-accept kahit kanino, kahit anong edad, tama. And okay lang sa inyo na endorse pa ng mga artista. Right? Tama? Diba? Ang dami dyan, anti-Pogo. Tapos okay lang pag nag-promote yung mga artista. Choice naman daw yun, choice naman daw ng tao kung
kung magpapa-impluwensya yung tao. Na, yung pogo, tira sila ng tira. Tapos sa mga artista, okay lang yan. Ha? Simp, market funds, di ba? Tsaka tama yan, kahit anong edad, pati bata. Dami kong kilala. Bata, mga 10 years old pa nga. Nag-i-scatter na. Pati mga mga teenager, yung baon nila, niipon nila para lang ipang-load dyan sa mga scatter sugal na yan. Ay, Pilipinas. Diba? Pati comment section, hindi uma-agree sa kanya. Buti naman lang, na wag umagri. Parang wala naman nakitang umagri talaga. Pero sana kung gaano kasama ang impression ng public ngayon kay Nadine. Ganon din sana sa ibang artista na nabanggit kanina. At sa mga mga social media influencers din, mga vlogger. Yung mga artista, sina Alden, Yaya Da, Piolo, Joel Barreto, pati si Ivana Alawi, alam ko. Yan, tsaka yung mga vlogger nga. Putik, ang yayaman na ng mga yan eh. Kulang pa rin. Di pa rin sila kontento sa limpak-limpak na lang sa lapi. At kailangan pa nilang ibenta yung pangalan nila para mag-promote ng mga gantong klaseng gawain. Ito yung lagi ko sinasabi na pag nalulong ka na sa salapi at sa mga material na bagay, gagawin mo na yung lahat kahit isigol mo pa yung pangalan mo, yung brand na ingatan mo. Basta kumita ka pa lang ng mas lalo pang mas madaming limpak-limpak na salapi. Yung mga celebrities na yan na may mga advocacy, hindi rin ako naniniwala sa mga advocacy ng mga yan. Ginagawa lang din nilang currency yan, yung advocacy na yan, para gumanda yung tingin sa kanila ng mga tao. Kunyari lang yan, pampabango lang ng pangalan. Pero yan, tulad nila, tapatan mo ng pera. Diba? Willing na willing let go yung pinaglalaban nila for mental health daw. Sabay magpo-promote ng ikasisira ng mental health ng mga tao. Isang napakalaking ipokrita. And for our Bible verse for today is all about greed again. From Ecclesiastes 5 verses 10. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Walang saysay itong mga gantong mga bagay. Nagmamahal ng pera, ng mga material na bagay, bandang huli, walang kasaysay-saysay ang mga yan. Mabubulok yan at di mo madadala sa kabilang buhay. Yun lamang mga kapatid for today's video. Kung nagustuhan nyo tong video na to, palike naman for the algorithm para mas madami pa tayong tao na ma-reach out na baka may nangangailangan ng gabay. And subscribe. Gaya nga nasabi ko, libre lang ang pag-subscribe at sarap ang libre. Muli, ako nga pala si One at ito ang Mahirap Pasayahin Show.